Potty Training 2024 tayo today para po dun sa mga mabilis madire na katulad ko. Brace yourselves. We are going to cover two things today, yung pagwiwi at saka pagpupo ng mga anak natin sa toilet. Ayan, and just to give you a short background, my daughter was initially diagnosed with ASD or Autism Spectrum Disorder at the age of around 3 years old. Hindi po kami nabigyan ng level nun kasi pare-pareho lang naman daw po ang autism. Yun ang sabi ng aming developmental pediatrician. But I was told that she is under the low functioning, which nung chinek ko ang internet, it's under parang level 3 autism na rin siya. Ayan. So, we started or ang first attempt namin sa pagtuturo sa anak ko ng potty training, she was around 4.5 years old na yun. Parang medyo magpa-5 na siya ganon. Kasi syempre medyo aligaga pa kami dahil kakakuha-kuha pa lang namin ng diagnose noon. Isang taon pa lang, ang dami pa naming mga adjustments, ang dami naming gustong ituro, ganyan. Kaya mga 4.5 na talaga namin siyang naalalang turuan. Ngayon, okay din lang naman kasi napansin din namin together with our OT na parang hindi pa siya ready. So that's number one na kailangan yung makita or ma-observe sa mga anak nyo yung readiness nila. Kung meron ng mga bagay-bagay na nagre-register, pag tinuturuan nyo, game na siya. Pero kung wala, parang wala lang talaga, wag nyo po munang ipilit. So nag-stop kami, if I'm not mistaken, a month or two sa aming pagpapati training, and then ibinalik namin almost 5 years old na siya. Nakakita na ako ng interes sa kanya dahil naghahawak na siya ng tabo sa banyo, inaangat-angat na niya yung toilet seat. So sabi ko, okay, mukhang game na yung anak ko. Okay, whenever I introduce a task, nilagyan ko siya ng structure, kumbaga ng sistema, para hindi rin ako nalilito. And natutunan ko rin to doon sa aming occupational therapist. Ang structure, ang sistema na ginagawa ko is 3 bagay. Number 1 is meron akong introduction. Number 2, meron akong pa-experience effect, ganyan. And then number 3 is, ito yung parang pinaka-on-the-job training na niya. So, doon sa introduction, pag pinapaliguan nyo siya or yun, pag magpupuhugasan nyo siya, i-introduce nyo muna yung banyo sa kanya. This is where we pupu, this is where we wiwi, dito rin tayo naliligo anak. Ito yung tabo, ito yung timba, ito yung shower, ito yung bidet, ito yung soap, lahat ng mga nandun. So, nasa sa inyo kung makikita nyo nagre-register na yung pag-i-introduce nyo ng mga bagay-bagay sa kanya. Sa amin, sa introduction pa lang, parang tumagal kayata kami ng 3 to 4 months kasi gusto ko talagang makasanayan niya muna yung mga bagay-bagay sa loob ng banyo before kami pumunta sa next step. So, next step is doon na tayo sa may pa-experience. Okay, so katulad ng sinasabi ko sa ibang vlogs ko, kailangan may model lagi yung anak ko. Yun yung nakita kong style niya bago niya gawin ng isang bagay. And yung model na yun is ako. So, ang ginagawa ko is every time iihi ako, nag-alarm ako sa cellphone ko na every 2 hours pupunta ako sa CR, tapos isasama ko siya. Papanuorin niya akong umupo sa toilet bowl at umihi. So, ang tagal, ganun din. Para ma-experience niya at makita niya na, pag-iihi pala, ganun. So, hindi ko muna siya pinapaihi doon. Ako lang lagi, sinasama ko siya. And you have to be consistent. Hindi lang po isang araw nyo gagawin yan. Hindi lang isang linggo, hindi lang isang buwan. Hanggang sa makasanayan ng anak ninyo. Pwedeng habang ginagawa nyo, sabihin mo sa kanya, you want to try it? Ganyan, you want to try to wiwi also? Halika, upo ka dito. Pwede niyang itry nang hindi naman talaga siya magbababa ng underwear. Pwedeng uupo lang siya doon. Mga ganon. So, nasa sa inyo kung kailan niyo po susundot-sundutin na ipatry siyang umupo. Ngayon, ganon din sa pupo. So, uupo din ako, papakita ko din sa kanya, mama will pupo, ganyan. So, meron na tayo sa experience. Ngayon, on the job training na tayo. So again, dun sa number 2, hintayin nyo rin muna kung mukhang ready na siya, komportable na siya sa loob ng banyo, komportable na siyang kasama kayo sa loob ng banyo, mga ganyan, before kayo pumunta sa number 3, which is the on-the-job training. So, nung nakita kong ready na siya, humahawak na siya sa toilet, ganyan, parang okay, sumisilip na siya, ano bang nandyan, nagpipipindot na ng flash namin, ikaw na. So, pumapayag na siyang umupo ngayon sa toilet, pero, ang napapansin ko, every time na uupo siya, iihi lang po siya. Never siyang nag-try mag-poop, laging wiwi. Hanggang sa, yun yung kauna-unahan niyang natutunan. Wiwi lang lagi. So, niisip ko, paano ko kaya siya mapapapupo? Umuupo na siya, kaya lang hindi po siya nagpupupo. Ang ginagawa niya is, pag napupupo siya, kukuha siya ng diaper. Okay, so nag-gets ko na. Kasi hindi naman po niya nakikita yung proseso talaga kung ano yung ginagawa ko doon. Kasi 'di ba, whenever we pupo and we uupo lang tayo sa toilet,
minsan may makikita lang siyang wiwing lumalabas pero hindi niya nakikita talaga yung proseso. Ito na, papasok na yung part na talagang ipapakita niyo po sa kanya what is happening kapag nagpupupo and nagwiwiwi. Ngayon, as a model, kung sino man sa inyo yung model, kailangan nyo pong mag-squat doon sa toilet seat para makita niya kung ano yung mga klase ng ginagawa ninyo pag umupo tayo sa toilet bowl. So, doon niya madidistinguish na, dalawa pala ang ginagawa doon. Akala niya pag uupo, wiwiwi lang. Hindi. Pwede rin palang niyang gawin doon yung pagpupo instead na mag-diaper siya. So, kung medyo nagigets na niya yon, gagawin niyo rin yon paulit-ulit nang nakikita ng anak ninyo. Pag time na magpupo siya, kahit magpasuot siya ng diaper, ipasok pa rin natin sila doon sa toilet, paupuin nyo pa rin, pa-squatin nyo pa rin, hanggang sa matutunan po nila yung proseso. Ayan. So parang ang bilis ng pagkaka-explain ko ng proseso, pero it took us years. 5 years old na kaming nag-attempt, maraming hit and miss until 9 years old po yung anak ko, na perfect talaga niya yung kanyang pagpapati train at the age of 9 years old. When I say hit and miss, yes, you still need to bring diaper, lalo na paglalabas kayo, magmumall kayo, kasi kumbaga hindi lang yung potty training ang naiituro Paano pag nasa labas kayo? Kailangan mo ituro sa kanya yung toilet sa mall. Kung nagta-travel kayo, kailangan may baon pa kayong diaper. So, na-perfect niya talaga yon at the age of 9 years old. Yun po yung hit and miss natin na part. Now, para po doon sa mga may anak na babae, alam niyo na yung paghuhugas ng bambam is a separate entity. Kailangan sa likod, hindi sa harap. And we are still in the process of doing that until now. Hindi pa rin po niya napaperfect yon. Ayan, so hanggang dito na lang muna yung sa potty training. If you still have comments or questions, leave your comments below. Yun lang. Thanks. Bye-bye.